Sa Scottish Highlands, si Jimmy ay nanonood ng TV kasama ang kanyang mga kapatid at pinsan. Biglang tumunog ang alarma sa labas at isinara ng tiyahin ng pinto habang sinasabi sa mga bata na huwag gumalaw. Natatakot ang mga bata dahil nakakarinig sila ng kaguluhan sa paligid ng bahay. Pumunta si Jimmy sa pintuan at tinawag ang kanyang ama para lang magsimulang manginig ang pinto. Sa sandaling iyon, pilit na binuksan ang silid at ang mga nilalang na mala-zombie na kilala bilang nahawaan ay pumasok. Mabilis nilang sinalakay ang mga batang babae, nilamon sila nang hindi napapansin si Jimmy sa likod ng pinto. Ginamit niya ang pagkakataong tumakas at kinailangang panoorin ng kanyang ina na kinakain sa ibang silid. Habang tumatakbo siya sa bahay, nakikita niya ang lahat ng kanyang mga kamag-anak na unti-unting nahahawaan. Gayunpaman, nagawa niyang makatakas sa gusali. Mas marami ang nahawaan sa labas, kaya nagmamadaling pumunta si Jimmy sa simbahan para hanapin ang pari at humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, hindi iniisip ng pari na ang mga nahawaan ay isang masamang bagay. Sa tingin niya ay naligtas na sila dahil, sa kanyang paningin, ito ang araw ng paghuhukom. Ibinigay niya kay Jimmy ang kanyang gintong krus at hiniling sa kanya na magkaroon ng pananampalataya. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga nahawaan sa mga bintana at si Jimmy ay tumakas, ngunit ang pari ay nanatili sa loob dahil gusto niyang maligtas. Ang mga nahawaan ay lumapit sa kanya at mabilis na kinagat siya na naging dahilan upang siya ay mahawaan din. Ang lahat ng kaguluhang ito ay sanhi ng rage virus. Itinaboy ng Continental Europe ang mga nahawaan at dinala sila sa UK na hiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Ito ay naging isang kaparangan kung saan ang mga nakaligtas ay dapat magsikap para sa kanilang sarili. 28 taon pagkatapos ng unang pagsiklab, isang komunidad ng mga nakaligtas ang naninirahan sa Lindisfarne Island, isang ligtas na lugar na hiwalay sa mainland ng Tidal Causeway. Ngayon, ang isang batang nagngangalang Spike ay tuturuan kung paano patayin ang nahawaan. Ang kanyang ama, si Jaime, ay naghahanda ng almusal, ngunit naputol ito nang marinig niya ang kanyang may sakit na asawang si Isla na nahulog sa kwarto. Nagmamadaling tiningnan siya ng dalawa at nabigla siya nang mabalitaan niyang magsasanay si Spike ngayon. Nagkaroon ng pagtatalo, ngunit pagkatapos ng ilang salita, kumalma siya. Siya ay patuloy na nagdurusa mula sa pagkawala ng memorya at pagkalito. Kaya, kung minsan, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Bumalik sa kusina, nahanap ni Spike si Sam na nagbigay sa kanya ng bagong pana. Sa kanilang paglabas ng bayan, lahat ay nag-cheer kay Spike at bumati sa kanya ng magandang kapalaran. Sa gate ng bayan, ipinaalala ni Jenny sa kanya ang mga patakaran. Bawat taong aalis ay pinahihintulutang bumalik, ngunit kung may hindi makabalik, walang maghahanap sa kanila. Napakaraming buhay na ang nawala dahil sa pagliligtas. Pagkatapos ay tumawid ang dalawa sa causeway para marating ang mainland. Si Jaime ay nagbahagi ng maraming mga kwento mula noong mga unang panahon at hindi makapaniwala si Spike na ang mga tao ay mabubuhay ng malayo sa dagat. Tumawid sila sa tulay upang maabot ang kagubatan, palaging nag-iingat sa mga potensyal na kaaway. Sa kalaunan, nakakita sila ng isang mabagal na hawa ang nilalang na gumagapang sa lupa na may ibon sa likod nito. Nang huminto ito para kumain ng ilang bulate, inihanda ni Spike ang kanyang pana at bumaril ng palaso na tumama sa leeg ng nahawaan para sa mabilis na kamatayan. Ang isa pang nahawaan ay lumapit sa kanila mula sa likuran, kaya pinatay din ito ni Jaime gamit ang palaso. Ang mga ingay ay nakaakit ng higit pang mga halimaw at pinatay ni Jaime ang isa pa, ngunit hiniling sa kanya ni Spike na pabayaan ang huli. Ipinagmamalaki ni Jaime ang kanyang anak. Gayunpaman, kakaiba ang pakiramdam ni Spike tungkol sa pagpatay. Patuloy silang naglakad sa kagubatan at nakakita ng ilang magagandang hayop. Sa kalaunan, nakahanap sila ng abandonadong bahay kung saan ang isang taong nahawaan ay nakatali ng patiwarik na may bag na nakatakip sa kanyang ulo at mga titik na nakaukit sa kanyang likod. May teorya si Jaime na may bumihag sa kanya noong tao pa siya at iniwan siya bilang pain, kaya ngayon ay nahawaan na rin siya. Gusto niyang patayin ito ni Spike, ngunit ang nahawaan ay patuloy na nagsusumikap at masyadong natatakot ang bata. Nagawa ng nahawaan na palayain ang kanyang sarili at nagulat si Spike sa pagbaril na pinatay ng palaso sa ulo ang halimaw. Pagkatapos, patuloy silang naglakad at nakahanap ng kalahating kinain na hayop sa lupa. Tumingala si Spike at nakitang nakadikit ang ulo at gulugad nito sa isang puno. Sa kauna-unahang pagkakataon ngayon, nag-alala si Jaime dahil maaari lamang itong gawin ng isang nahawaan na alpha. Pinagmadali niya sa pagkilos ang kanyang anak at umiiwas na gumawa ng anumang ingay. Habang nagpapatuloy sila, nang makarating sila sa isang bukas na lugar, nakakita sila ng pulutong ng mga nahawaan at ang kanilang alpha leader. Kaya, ang dalawa ay nagmamadaling bumalik sa kagubatan habang naganap ang habulan. Hindi napigilan ng panganib si Jaime na sanayin pa rin si Spike na sinasabi sa kanya kung paano bumaril habang kumikilos at puntiryahin ang kanilang kahinaan na siyang puso at ulo.
Bumalik sila sa abandonadong bahay, pinagbabaril ang bawat nahawaan na sumusunod sa kanila habang naghahanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan. Sa kalaunan, nakita nila ang pasukan sa atik at umakyat sa loob, isinara ito bago sila makita ng mga nahawaan. Lumipas ang mga oras at patuloy na nakatingin sa labas ang dalawa, ngunit hindi umaalis sa lugar ang Alpha. Ipinaliwanag ni Jaime sa kanyang anak na ang mga Alpha ay mas malaki, mas matalino, at nangangailangan ng napakaraming palaso upang patayin. Wala na silang mga palaso, kaya sa ngayon, kailangan nilang maghintay. Nakonsensya si Spike dahil nabigo siya sa ilang mga pagbaril at natakot siyang bumaril ng mas mabilis, ngunit tiniyak ni Jaime sa kanya na kamangha-mangha ang ginawa niya sa unang pagkakataon. Sa kalagitnaan ng gabi, nakakita sila ng taong may ilaw at ipinaliwanag ni Jaime na iyon ang quarantine patrol. Sa kabilang banda, nakakita sila ng apoy at nagtaka si Spike tungkol dito, ngunit mabilis na binago ni Jaime ang paksa. Nang makatulog si Spike, mayroon siyang kakaibang bangungot tungkol sa kanyang ina na nalunod sa mga istrukturang niyayanig. Ginising siya ni Jaime dahil umuuga ang bahay at kailangan na nilang makaalis. Mabilis na lumabas ang dalawa at nakatakas bago bumagsak ang bubong. Dahil alam na maakit ng ingay ang mga nahawaan, si Jaime at Spike ay nagsimulang tumakbo pa uwi ng mabilis hanggat maaari. Tinakpan na ng high tide ang causeway, pero hindi naman masyadong malalim, kaya makakatawid pa sila. Biglang lumipad ang isang grupo ng mga ibon sa itaas nila at lumitaw ang Alpha sa daanan upang habulin sila. Ilang beses na nadulas si Spike sa tubig, ngunit mabilis na kumilos si Jaime para tulungan siya at magkasama silang tumakbo ng mabilis para makabalik sa lupa. Pagkatapos ay sumigaw si Jaime at sumipol para alertohan ang mga bantay sa gate. Binuksan ng grupo ang mga ilaw para hanapin ang Alpha at binaril siya ng mga palaso para ibagsak siya. Mabilis na nakabawi ang nilalang, kaya't ang sunod na palaso ay sinilaban bago ito ibinaril. Pinabagsak nito ang Alpha at inalalayan ni Jaime ang kanyang anak sa gate. Pinahinti sila ni Jenny ng ilang segundo hanggang sa matiyak niyang hindi sila nahawaan bago tuluyang binuksan ang gate para papasukin sila. Maya-maya sa isang party, ipinagdiwang ng lahat ang pagbabalik at unang pagpatay ni Spike. Ikinwento ni Jaime ang buong kwento, ngunit hindi komportable si Spike sa pagdiriwang ng napakaraming pagpatay. Binuhat ng karamihan si Spike sa isang upuan at pinayagan siyang uminom. Sa kalaunan, hindi na kinaya ni Spike at nagmamadaling lumabas para magsuka. Sa sandaling iyon, nakita niya si Jaime na palihim na sumama sa ibang babae at nalungkot siyang makitang may karelasyon ang kanyang ama. Umuwi si Spike kung saan binabantayan ni Sam si Isla na natutulog. Pagkatapos magbahagi ng mga detalye tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran, tinanong ni Spike si Sam tungkol sa sunog na nakita niya. Iniisip ni Sam na si Dr. Kelsen iyon at sinabi na tumanggi si Jaime na pag-usapan ng tungkol sa kanya para sa kung anong dahilan, ngunit hindi na siya nagpaliwanag pa. Kinaumagahan, nagising si Isla na masakit ang ulo at humihingi ng gamot, ngunit hindi alam ni Spike kung saan makakahanap ng anuman. Pagkatapos ay bumalik si Jaime at hindi makatiis si Spike na tumingin sa kanya kaya lumabas siya ng silid. Pagkaraan ng ilang minuto, nag-ipon ng lakas si Spike para tanungin si Jaime kung bakit hindi niya sinabi kay Kelsen na tingnan si Isla. Ipinaliwanag ni Jaime na matagal nang nabaliw si Kelsen at ibinahagi niya ang nangyari noong huling sinubukan nilang bisitahin siya 15 taon na ang nakararaan. Isang grupo ng mga forager na kinabibilangan ni Jaime ang nakakita ng libu-libong bangkay sa lupa na maayos na nakalatag sa mga linya sa paligid ng malaking apoy. Lumabas si Kelsen para dalhin ang mga bangkay sa apoy at kinawayan pa ang grupo na tumakbo dahil sa takot. Iginiit ni Spike na kailangan ni Isla ng tulong at binatikos ang kanyang ama para sa pakikipagrelasyon na nagtapos sa pagsampal sa kanya ni Jaime. Agad niyang pinagsisihan ito, ngunit tumakbo si Spike sa itaas sa tabi ng kanyang ina. Nang subukang sundan siya ni Jaime, kumuha si Spike ng kutsilyo at sinabihan siyang lumayo sa kanila. Madali siyang dinisarmahan ni Jaime, ngunit ayaw niyang lumala pa, kaya ibinalik niya ang kutsilyo kay Spike at umalis. Maya-maya, sinindihan ni Spike ang isang kamalig. Pagkatapos ay tumakbo siya para balaan ang mga gwardya, sinabing kailangan ng lahat ng tao sa bayan ng tulong sa pag-apula ng apoy. Nangako siyang magbabantay habang wala ang mga nakatatanda, ngunit sa sandaling siya ay mag-isa, kinuha ni Spike si Isla at umalis sila sa pamamagitan ng gate upang dumaan sa causeway patungo sa mainland. Nataranta si Isla nang mapagtanto niya kung nasaan sila at patuloy na tinatawag si Jaime at ang kanyang ama. Pinakalma siya ni Spike at kinumbinsi siya na tutulungan siya ng doktor. Pagkatapos maglakad buong araw, nakahanap sila ng gusali upang magpalipas ng gabi. Naiinip na si Isla sa patuloy na pagbabantay at ginising niya si Spike para magbahagi ng mga kwento bago ang pagsiklab na sinabing kamukha ni Spike ang kanyang ama. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, sinimulan ni Isla na tawagin si Spike na ama. Sinabihan niya itong matulog habang nagbabantay. Sa kasamaang palad, napagod si Spike at nakatulog na rin, kaya nakapasok sa gusali ang isang nahawa ang tao.
Sinubukan nitong kainin ang mga sintas ng sapatos ni Spike at iniluwa ang mga ito nang mapagtantong hindi ito uod. Pagkatapos, lumapit ito sa mukha ni Spike pero nang kakagatin na siya nito, may humila rito. Sa sandaling iyon, nagising si Spike at iniisip niyang panaginip ang lahat, ngunit nasa malapit ang bangkay ng nahawaan. Sinabi ni Isla na hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit ang isang pagbabalik tanaw ay nagpapakita na dinurog niya ang ulo ng nahawaan laban sa rebulto. Samantala, isang grupo ng mga sundalo ang hinahabol ng pulutong ng mga nahawaan. Sinisikap nilang barilin ang pinakamaraming nilalang hanggat maaari, ngunit marami sa mga sundalo ang nasugatan at wala na silang maraming bala. Di nagtagal, naabutan sila ng mga nahawaan at sinimulang kagatin sila na naging sanhi ng pagbabago rin nila. Ang iba pang mga sundalo ay napilitang barilin ng kanilang mga kasamahan at 3 lamang ang nakatakas. Nakarating sila sa isang tunnel at isinara ang gate bago nagpaputok upang patayin ang mga nahawa ang lumalapit. Pagkatapos, ginalugad nila ang lagusan para lamang sunggaban sila ng isang alpha. Nahuli niya ang isang sundalo at pinunit ang kanyang ulo gamit ang isang gulugad na ginamit niya upang itumba ang isa pang lalaki. Ang ikatlong sundalo ay bumaril sa mas maraming nahawaan na nasa pintuan at tumakbo mula sa lagusan. Bumalik kay Isla at Spike, patuloy silang naglalakbay habang kinakaharap ang mga guni-guni ni Isla. Nang makakita sila ng isang lumang estatwa, kinausap niya sandali si Spike sa pag-aakalang ito ang kanyang ama. Ang kanyang ilong ay nagsimulang magdugo at ang amoy ay umakit ng isang nahawaan, ngunit mabilis itong pinatay ni Spike gamit ang isang palaso. Tumulo ang ilang dugo nito sa noo ni Isla, kaya nagmamadaling nilinis ito ni Spike bago pa niya ito mahawakan. Sa lalong madaling panahon, mas maraming nahawaan ang dumating, at ang dalawa ay tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari habang bumabaril si Spike ng palaso tuwing ang isang kaaway ay masyadong malapit. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang gasolinahan at pilit na binuksan ng pintuan hanggang sa makapasok sila sa loob. Ang silid ay puno ng singaw ng gas na nagpapahirap sa paghinga. Sinundan sila ng mga nahawaan at ang dalawa ay kinailangang magpatuloy sa pagtakbo. Kumuha si Spike ng ilang bagay at ibinato ang mga ito sa mga nilalang upang pabagalin ang mga ito. Napakaraming halimaw at pinalibutan sila ng mga nahawaan sa isang dead end. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang hatch sa kisame at sinabihan ng sundalong si Eric ang dalawa na magtago. Pagkatapos ay pinaputokan niya ang mga nahawaan at ang paghahalo sa singaw ng gas ay nagdulot ng malaking pagsabog. Sinunog ng apoy ang lahat ng mga nilalang na desperadong sumusubok na tumakas ngunit namatay bago sila makaalis. Nakapagtago ng maayos sina Isla at Spike at hindi nasaktan. Sa sandaling nakahanap ng pagkakataon, lumabas sila ng gusali. Habang nagsusuka si Isla at sumasakit ang ulo, nilapitan sila ni Eric para humingi ng gabay at nabigla nang walang maibigay na sagot sa kanya si Spike. Sa huli, nagpasya si Eric na sumama sa kanila at nagboluntaryo pa na buhatin si Isla habang sila ay naglalakbay. Pagkatapos ng ilang oras, huminto sila para magpahinga at kumain ng ilang mansanas. Sinubukan ni Eric ang kanyang cellphone, ngunit wala siyang signal at kaunting buhay ng baterya ang natitira. Hindi pa nakakita ng cellphone si Spike, kaya tinuruan siya ni Eric kung paano ito gumagana at ipinakita sa kanya ang larawan ng kanyang kasintahan. Dahil hindi rin nakakita ng plastic surgery si Spike, sa tingin niya ay kakaiba ang hitsura ng babae. Sa sandaling iyon, naubos ang baterya at itinapon ni Eric ang cellphone. Pagkatapos ay umalis na ang grupo at iniwan ni Isla ang mga lalaki sa likuran nang makarinig siya ng ingay. Sinundan niya ito sa isang abandonadong tren na puno ng mga daga at sa loob, laking gulat niya nang makita ang isang nahawa ang buntis. Sa una, agresibo ang nahawaan, ngunit ipinakita ni Isla na hindi siya kaaway at tinulungan siyang manganak. Pagdating ng mga lalaki, pinaputol ni Isla kay Spike ang pusod at nilinis ng tubig ang sanggol. Nang umungal ang nahawaan at sumulong, agad siyang binaril ni Eric. Gusto din ni Eric na patayin ng sanggol, gayunpaman, pinagmasdan ito ni Spike at Isla at napagpasyahan na ang sanggol ay tao. Nang babaril pa rin si Eric, inabot siya ng kamay ng nahawaan mula sa kisame at hinila siya palabas. Pagkatapos, tumalon sa loob ang nahawaan na nagpapakita na siya ay isang alpha at hawak niya ang ulo ni Eric. Nang mapansin niya ang bangkay ng nahawaan, nagalit siya at nagsimulang habulin ang mga tao. Habang tumatakbo sila, patuloy na bumabaril si Spike ng mga palaso na hindi nagdudulot ng malaking pinsala, ngunit kahit papaano ay nagpapabagal sa alpha. Hindi nagtagal, si Spike, Isla, at ang sanggol ay nakababa ng tren at ganoon din ang ginawa ng alpha upang ipagpatuloy ang paghabol. Gayunpaman, dumating si Dr. Kelsen at pinabagsak ang alpha gamit ang sedative dart. Pagkatapos, ipinakilala ni Kelsen ang kanyang sarili na nagpapaliwanag na pinapanatili niyang nababalutan ng iodine ng kanyang katawan dahil pinoprotektahan siya nito mula sa virus.
Kinuha niya ang ulo ni Eric habang tinawag niya ang Alpha bilang Samson at sinabing siya ay naninirahan sa lugar sa loob ng 3 taon, ngunit kadalasan, pinapanatili ni Kelsen ang kanyang distansya. Hiniling ni Spike sa doktor na tulungan ng kanyang ina at pumayag si Kelsen na dalhin sila sa kanyang Bone Temple na parang shrine na lugar na ginawa niya para alalahanin ang mga patay. Libu-libong buto ang nakatali sa mga haligi at ang mga bungo ay itinambak upang makagawa ng isang tore. Gumamit si Kelsen ng parehong tao at nahawaan dahil sa tingin niya ay magkapareho sila. Ang ulo ni Eric ay itinapon sa apoy at sa sandaling masunog ang lahat ng laman, hinugasan ni Kelsen ang bungo at hiniling kay Spike na idagdag ito sa tore. Pagkatapos, narinig ni Kelsen ang kwento tungkol sa sanggol at napagpasyahan na ang inunan ang nagprotekta sa kanya mula sa impeksyon. Nagpatakbo siya ng iba't ibang mga pagsubok kay Isla at natukoy na siya ay may terminal na kanser. Habang umiiyak si Isla, nabigla si Spike dahil hindi niya naiintindihan na hindi siya basta-basta makakapagnakaw ng gamot para lang gumaling siya. Inaalo ni Isla ang kanyang anak at inamin na matagal na siyang naghihinala sa cancer, ngunit hindi siya sigurado. Iniiwas ang mga mata ni Spike, gumawa si Isla ng pagsenyas para kay Kelsen na ipakita ang kanyang pagpayag para sa awa. Binanggit sa kanya ni Kelsen ang tungkol sa mga konsepto ng memento mori at memento amoris na nangangahulugang dapat tandaan ng lahat na mamatay sa pag-ibig sa tamang panahon. Inilagay ni Isla ang sanggol sa mga bisig ni Spike bago sinundan si Kelsen sa kagubatan kung saan pinalaya niya ito sa kanyang paghihirap. Iniisip ni Spike ang lahat ng masasayang alaala kasama ang kanyang ina hanggang sa bumalik si Kelsen dala ang malinis na bungo ni Isla. Pagkatapos ibigay ang sanggol sa doktor, umakyat si Spike sa tore at inilagay ang bungo ni Isla sa pinakatoktok habang sumisikat ang araw. Sa umaga, lumitaw ang tumatakbong Samson sa field, kaya itinulak ni Kelsen ang mga bata sa isang lihim na hukay na ginawa niya para sa proteksyon. Natagpuan sila ni Samson at umungol sa kanila habang sinusubukan niyang tanggalin ang takip, ngunit hindi niya magawa at sumuko. Sa tingin ng grupo ay ligtas na sila. Gayunpaman, bumalik si Samson sa pamamagitan ng pagsira sa kahoy at hinawakan si Kelsen, inaalog-alog siya bago siya sinimulang sakalin. Kinuha ni Spike ang isa sa mga sedative needle ng doktor at tinurukan ang braso ni Samson na agad na nagpatulog sa kanya at nagligtas kay Kelsen. Pagkatapos, bumalik si Spike sa bayan na dala ang sanggol sa isang basket. Pinangalanan niya itong Isla at nag-iwan sa kanya ng isang sulat sa labas ng gate para mahanap ni Jenny. Ang sulat ay dinala kay Jaime na nagbasa nito upang malaman na wala na si Spike at ayaw nang matagpuan. Nilinaw din ng sulat na hindi baliw si Kelsen at malinis ang sanggol. Si Jaime na desperado ay tumakbo palabas ng bayan para hanapin ang kanyang anak. Gayunpaman, masyadong mataas ang tubig at hindi siya nakalayo. Pagkalipas ng 28 araw, makikita si Spike sa mainland at nabubuhay sa mga hayop na kanyang hinuhuli. Nang subukan siyang lapitan ng isang nahawaan, madali niya itong pinatay sa isang pagbaril. Mas maraming nilalang ang parating, kaya kinailangang tumakas ni Spike. Ang kalsada ay nahaharangan ng isang malaking pader na bato, ngunit sa kabutihang palad, isa lamang sa nahawaan ang nakahanap sa kanya doon at pinatay din ito ni Spike. Biglang may nag-ingay na ikinagulat niya at lumingon si Spike para matuklasan ng isang nakatatandang Jimmy na suot pa rin ang krus ng pari. Humanga si Jimmy sa husay ni Spike at ipinahayag na mayroon siyang sariling koponan. Mayroong higit pang mga nahawaan na parating, kaya ang grupo ay tumalon mula sa pader at sama-samang lumaban upang pabagsakin ang lahat ng mga nilalang sa loob ng ilang minuto. Nagtatawanan sila habang ginagawa ito dahil nag-e-enjoy sila sa brutal na pagpatay ng ganito. Ipinagdiwang ni Jimmy ang tagumpay ng may kasiyahan at sinabihan si Spike na dapat silang maging magkaibigan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.